Part 9, Monique. Monique's POV. Dito ka na lang, mahal. Kami nang bahala sa paghanap kay Isabel. Wika ni Xander. Mula kagabi, wala pa kaming tulog dahil sa paghanap kay Isabel. Hindi, sasama ako. Gusto ko makasigurado makukulong ang babaeng yon. Pagmamatigas ko. Baka mapahama ka lang, mahal. Wala akong pakialam. Mas importanteng buhay ni Asusa. Wika ko rito. Mumuntong hininga si Xander. Hindi ako papayag na maiwan dito sa mansyon at walang ginawa kundi maghintay lang. Sige, isasama ka namin. Make sure na nasa tabi lang kita. Huwag kang aalis. Wika nito. Salamat, mahal. Sagot ko dito. Umalis na kami ng bahay. May nakapag-report sa amin na nasa isang resort sa Laguna si Isabel. Wala ka nang kawala sa amin ngayon. May mga pulis na naka-istambay sa lugar. Hindi pwedeng makatakas si Isabel. Ilang oras din na naging biyahe namin. Sir, positive po. Nasa loob ang suspect. May mga tao na kami sa loob at minamatsaga na si Isabel. Wika ng pulis. Mabuti kung ganun. Siguraduhin niyong hindi po masasaktan ng anak ko. Wika ni Xander. Magkahawak kamay kami ngayon. Sumunod na lang po kayo sa amin. Wika nito. Isabel's POV. Ewan ko lang kung maging masaya pa sila kapag nawala na sa kanila ang pinakamamahal nilang si Jesusa. Ano ba talagang balak mo sa bata, Isabel? Tanong ni Harry. Gusto ko lang na mawala ang bata sa landas nila. Huwag mong sabihing papatayin mong anak ko. Inis na tanong ni Harry sa akin. Of course not. Hindi ako mamamatay tao. Buti kung si Monique yan, baka pwede pa. Nakangising sagot ko dito. Mabuti kung ganun. Anak ko pa rin si Jesusa kaya wag mo siyang sasaktan dahil baka magbagong ikot ng mundo mo. Wika ni Harry na may pananakot. Wow naman. At nagpapakaama ka na ngayon. Huli ka na, Harry. Marami ka nang ginawang kasalanan sa anak mo. Wika ko dito. Ano ba kasi talagang balak mo kay Jesusa? Muling tanong nito. Makikipagkita tayo ngayon sa isa sa mga kaibigan ko. Wala silang anak dahil baog ang asawa nito. Sa kanila ko ipapaampon si Jesusa. Sagot ko rito at di na umimik pa si Harry. Ilang sandali pa may kumatok sa pinto. Binuksan to ni Harry at napangiti ako na makita si Andrea. Ito na ba si Jesusa? Nakangiting tanong nito na makita si Jesusa. Agad niyang binuhat ang bata. Yup. Sayong-sayo na siya. Make sure hindi na kayo babalik ni Martin dito sa Maynila. Magpakalayo-layo na kayo. Paalala ko pa dito. Oo naman. Itinuturing naming tunay na anak si Jesusa. Salamat, Isabel. Wika nito at niyakap ako. No more drama na. Kunin mo na si Jesusa at umalis na kayo. Wika ako dito. Pagkakuha nito kay Jesusa, agad na rin siyang umalis. Ano pang hinihintay mo, Harry? Tara na. Ines na sabi ko pa dito. Lumabas na kami ng room. Mabuti na lang at walang masyadong tao dito sa resort. Palabas na kami ng lobby ng hotel nang biglang may humarang sa amin. Wala na kayong kawala. Mga pulis kami. Wika nito. Harry, takbo! Sigaw ko at agad kaming nakatakbo ni Harry. Nilabas ko ang baril sa bag ko at pinaputokan ng mga pulis. Ganon din ang ginawa ni Harry. Hindi niyo kami mahuhuli. Hanggang dito na lang kayo, Isabel. Huwag ka nang tumakas. Kumunot ang noo ko na makita si Monique. Nag-iisa lang ito. Ang lakas ng loob ng babaeng to na humarang sa harap ko. Itinutok ko sa kanyang hawak kong baril. It's nice to see you again, Monique. Talagang panay lang lumalapit sa manok ngayon. Nakangising wika ko dito. Wala ka nang kawala. Sa tingin mo nagtagumpay ka sa plano mo? Ngumiti si Monique sa akin kaya napakunot ang noo ko. Anong pinagsasabi ng gagang to? Bala ko pang ipaampon ng anak namin? Demonyo ka talaga. Sigaw nito. Anong pinagsasabi mo? Painosenteng sagot ko dito. Huli ka na. Nasa amin na ulit si Jesusa. Kaya sumuko ka na lang, Isabel. Wika pa nito. Wisit? Paano nila nakuha si Jesusa? Agad kong pinaputokan ng baril si Monique pero nakaiwas ito. Nandito ka na lang din naman, Monique, at dahil hindi natuloy ang plano namin, papatay na lang kita. Isa pa, ikaw ang punot dulo ng lahat ng ito. Nakangiting wika ko at muli binaril ko ito. Natamaan naman siya sa braso, kaya umagos agad ang dugo nito sa braso. Ikaw ang dahilan kung bakit nasirang lahat ng plano ko, kaya ang dapat sa'yo mamatay. Sigaw ko rito sa sobrang galit. Pinaputukan ko ulit to at muli siyang natamaan sa kabilang braso. Dugoan ito at napaluhad na siya. Kumalat na rin ang dugo nito hanggang sahig. Monique! Sigaw ni Xander. Mabutit tumating ka, Xander. Masasaksihan mong pagkamatay ng pinakamamahal mong si Monique. Nakangiting wika ko dito. Galit na galit naman ang itsura ni Xander. Ops, dyan ka lang. Wika ko kay Xander na magtangka itong lumapit kay Monique. Tinutukan ko ng baril si Xander habang papunta ako sa peso ni Monique. Halika dito.
At tinila ko si Monique sa buhok para makatayo. Napangiti dahil sa sakit na nararamdaman niya. Bag hindi niyo ako pinaalis sa lugar na to, pasasabugin kong ulo ni Monique. Pananakot ko kay Xander. Dumating na yung ibang mga polis. Huwag niyo siyang papaputukan. Wika ni Xander sa mga polis. Ganyan nga, Xander. Sumunod ka sa gusto ko. Hanggang dito ka nalang, Isabel. Nakangising wika ni Monique. Nagagawa mo bang umiti, ah? Wala ka nang laban sa akin, Monique. Duguan ka pa. Isang putok na lang nito, sisiguraduhin kong mamamatay ka na. Wika ako dito at mas sinigpitan pa ang pagkakahawak sa buhok niya. Nagkakamali ka, Isabel? Sagot nito. Talagang ang dami niya pang sinasabi. Nagulat ako nang biglang siniko ni Monique ang kanang kamay ko. Nabitawan kong baril at agad sinipa ito ni Monique palayo sa akin. Puwisit ka talagang babae ka. Itinulak ko si Monique at nagmamadaling tumakbo. Xander's POV. Agad akong tumakbo kay Monique na makawala ito kay Isabel. Umaagos na ang dugo nito sa balikat. Dadalhin na kita sa ospital. Bakit kasi umalis ka pa sa likod ko? Naiiyak na wika ko dito. Ayoko makatakas si Isabel kaya ginawa ko yun. Sagot nito habang nakangiti sa akin. Sumuko ka na! Sigaw ng mga polis kay Isabel. Wala na itong magawa dahil napapalibutan na siya ng mga polis. Nahuli na rin si Harry. Napaluhod na lang si Isabel at sumurrender na rin sa mga polis. Agad siyang nilagyan ng posas. Wala na. Tapos na ang lahat. Wala nang manggugulo sa atin. Wika ni Monique. Namumutla ng mukha nito at nanghihina. Agad ko siyang binuhat at tinakbo sa ambulance. Mahal! Tawag ko dito. Nakahiga na siya ngayon sa ambulance. Nilalabanan nito ang sarili na hindi makatulog. Hawak-hawak kong kamay niya habang nakalagay sa pisngi ko. Hindi mo kami iiwan ni Jesus, hindi ba? Naiiyak na tanong ko dito. Bumaba ang dugo ng pasyente. Tumawag kayo sa malapit na ospital. Mag-ready kayo ng 2 bags of blood. Wika na nurse na nag-aasikaso kay Monique. I love you, mahal. Ikaw ang pinakamagandang regalong binigay sa akin ng may kapal. Nauutal na wika nito. Kinakabahan ako ng sobra dahil sa mga sinasabi niya. Huwag ka na magsalita, mahal. Mas nahihirapan ka lang. Pag ba makaawa ko dito. Kahit nahihirapan siyang kumilos, pinunasan niyang luha sa mga mata ko. I love you, Xander. Wika nito at unti-unti na itong pumikit. Monique! Sigaw ko ng tuloy nitong mawalan ng malay. Buwababa ang lifeline niya. Sigaw ng nurse. Monique's POV. Monique, wake up! Isang malaanghel na boses ang gumising sa diwa ko. Masyado yata nga pasarap ang tulog ko. Pagmulat ko ng mga mata ko, sobrang liwanag. Nasaan ba ako? Bakit puro liwanag at usok lang ang nakikita ko? Monique? Muling tawag sa akin ng isang babae. Sino ka? Tanong ko dito. Bumangon ako sa puting kama. I was wearing a white dress at sobrang gaan ang pakiramdam ko. Para bang sobrang peaceful ng paligid. Naglakad-lakad ako at sinimulan ng paghahanap dito. Maligayang pagdating. Nakangiting wika nito. Napakunot ang noo ko na makaharap ang babaeng tumatawag sa akin. Ate Minerva? Hindi makapaniwalang tawag ko dito. Pero teka lang, patay na ba ako? Siguro oo. Kasi kung hindi pa ako patay, hindi ko makikita si Ate Minerva. Ate! Tawag ko dito at niyakap ito. Masaya ako makita ka, Monique. Wika nito tumiwalay sa pagkakayakap ko. Patay na ba ako, ate? Agad nang tanong ko dito. Masaya ako makita ka, Monique. Wika nito tumiwalay sa pagkakayakap ko. Patay na ba ako, ate? Agad nang tanong ko dito. Siguro oo. Pero kailangan ka pa nila, Monique. Lalo na ng anak ko. Nakangiting sagot nito sa akin. Inawakan itong kamay ko at naalala kong nangyari sa akin. Hindi ako po pwedeng mamatay. Paano na lang si Jesusa? Si Xander? Ate, ayoko pang mamatay. Tulungan mo ako makabalik sa katawan ko. Naiiyak ng wika ko dito. Pakinggan mo lang ang boses tumatawag sa'yo. Sundan mo ang boses ng mga taong nagmamahal sa'yo. Wika nito tinapos ang pisngi ko. Pero gusto pa kita makasama, ate, kahit saglit lang. Sorry, Monique, hindi ka na pwedeng magtagal dito. Dahil panandalian lamang ang pagkikita natin. Baka mahuli ka na at di na muling makabalik sa pamilya natin. Malungkot na sagot pa nito. Pero ate, gusto pa kita makasama. Gusto pa kitang makakwentuhan. Pagpapumilit ko dito. Lagi niyo lang akong kasama, Monique. Nandito lang ako palagi. Wika nito tilagay ang kamay niya sa tapat ng dibdib ko. Alagaan at mahalin mo si Jesusa at Xander. Sa'yo ko na ipinagkakatiwalang lahat, Monique. Sabihin mo rin kay Dad na matagal ko na siyang pinatawad. Yung space sa puso nila, punuin mo ito ng obligasyon na gagampanan. Bumalik ka na, Monique. Nandito lang ako palagi para panoorin kayo. Salamat sa pagtayong ina sa anak ko.
Wika nito, tinalikan ang noo ko. Oo ate, lahat ng sinabi mo tatandaan ko. Salamat dahil nakausap kita ngayon. Naiiyak na wika ko dito. Sige na Monique, umalis ka na. Inihintay na nila ang pagbabalik mo. Nakangiting wika nito at bahagya akong itinulak paalis. Sanders, POV. Monique, huwag kang bibitaw. Pagpapanik ko. Nasa ospital na kami. Wala pa ring tigil sa pagdurugo ang sugat nito. Idiniretso na si Monique sa emergency room. Sorry sir, pero hanggang dito na lang po kayo. Wika ng sinarado ng pinto ng emergency room. Habang paikot-ikot ako sa tapat ng emergency room, dumating na sila mom and dad. Umiiyak ang mga ito. How's my daughter? Pag-aalalang tanong ni Tito Raymond. She's in danger, Tito. Sagot ko, tuloy nang bumagsak ang luha ko. I feel so weak this time. Mas matindi pa yung sakit na nararamdaman ko ngayon kaysa na nagkahiwalay kami ni Monique. Napayakap si Tita Sabina kay Tito Raymond. Naramdaman ko na lang ang pagyakap ni mom sa akin. Lumipas ang ilang oras bago bumukas ang pinto ng emergency room. Dumating na sila mom and dad. Agad kaming naglapitan sa doktor. Dok, kamusta pong anak ko? Tanong ni Tito Raymond. Maayos nang lagay ng pasyente. Akala namin bibigay na dahil nag-flatline ng lifeline nito, pero lumalaban talaga siya. Wika ng doktor. Nakahinga ako na maluwag. Alam ko, strong person si Monique at talagang lumalaban siya. Alam kong hindi siya papayag na iwan nilang kami ni Jesusa. Salamat, Dok. Sagot ni Tito Raymond. Ililipat na namin siya sa magiging room niya. Doon nyo na lang siya puntahan. Wika pa ulit ang doktor. After 1 hour, nailipat na ng kwarto si Monique. Wala pa rin tong malay. Ang sabi ng doktor, anytime magigising na ito. Mahal, gising na. Wika ako dito habang hawak-hawak ang kamay niya. Hinalikan ko ang kamay nito na may singsing. Mag-aasikaso pa tayo ng kasal natin kaya gumising ka na dyan. Naiiyak pang wika ko dito. Iho, umuwi ka na muna. Hindi ka na nakapagpalit ng damit mo. Pag-aalalang wika ni mom. Ayos lang po yun. Ayoko pong iwan si Monique. Wika ko dito. Sige, mauna na muna kami at walang kasama si Jesus sa bahay. Wika ni mom at tinalikan ako nito sa ulo. Sasama ako sa kanila, kuya. Para kuhaan ka ng gamit sa bahay mo. Wika ni Carol kaya tumango na lang ako bilang sagot. Palubog ng araw pero tulog pa rin si Monique. Naglagay ng red rose sa si Tita Sabina sa vase ng table ni Monique. Kumalat ang amoy nito sa kwarto. Lumipas ang oras at mag-aalas 8 na. Kailangan nilang umuwi dahil isa lang ang pwedeng maiwan na magbabantay sa pasyente. Iho, kumain ka na ha? Kanina ka pang hindi kumakain. Babalik kami bukas ng umaga. Balitaan mo kami sa kalagayan ni Monique ha? Wika ni Tito Raymond at tinapik nito ang balikat ko. Opo, ako na pang bahala kay Monique. Sagot ko dito habang nakatitig sa natutulog na si Monique. Pagkaalis, inayos ko ang kumot ni Monique. Sige mahal, matulog ka lang dyan at magpalakas. Pero dapat bukas ng umaga gising ka na. Wika ko dito. Good night, mahal ko. Muling wika ko, tinalikan ito sa noo. I decided to sleep dahil mag-aalauna na ng madaling araw. Naupo ako sa harap ng kama ni Monique at doon ko pinatong sa kama ang ulo ko habang hawak-hawak ang kamay nito. Nagising ako na marinig ko ang pagbukas ng pinto. Napatayo ako sa kinaupuan na mapagtantong wala si Monique sa kama. Gising ka na pala. Wika ng nurse. Nasaan si Monique? Agad nang tanong ko dito. Nagpapahangin sa garden. Hindi ka niya ginising dahil mahimbing ang pagkakatulog mo. Nakangiting wika pa nito. Agad akong lumabas ng kwarto at pinuntahan ito sa garden. Napabuntong hininga ako na makita ito. She is happy habang nakikipag-usap sa mga batang pasyente din dito sa ospital. Kaya kailangan magpagaling na kayo. Dinig kong wika ni Monique na makalapit ako dito. Open, Ate Monique? Sagot ng mga bata. Mahal, tawag ko rito. Napangiti itong lumingon sa akin. Agad ko siyang niyakap na mahigpit. Ay, kinikilig na wika pa ng mga bata. Bakit lumabas ka kagad sa kwarto mo? Sariwa pang sugat mo. Pag-aaralang wika ko dito. Gusto ko nang umuwi, mahal. Okay na ako. Wika nito sa akin. Pero mahal, please? Nakangiting pagmamakaawa pa nito. Napabuntong hininga na lamang ako. Wala na ako magagawa kundi sundin ang gusto niya. Kukuha na lang kami ng private nurse niya kung sakaling kailanganin pa din. Sige mahal, pero kailangan mo pa rin sumunod sa mga pinagbabawal sa'yo. Wika ko dito. Tumango naman to bilang sagot. Ate, siya ba yung sinasabi mong Prince Charming mo? Tanong ng isang bata kaya't sabay kaming napatingin ni Monique dito. Oo, di ba ang gwapo niya? Proud na wika pa ni Monique.
Opo ate, bagay na bagay kayo. Di ba po ikakasal na kayo? Tanong pa ng isa habang nakatingin sa singsing na suot ni Monique. Oo, kaya nga dapat magpagaling na kayo dahil kailangan nandun din kayo sa kasal naming dalawa. Nakangiting wika ni Monique. Talaga ate? Flower girl ba kaming lahat? Pangarap ko po makapagsuot ng gown na parang princess. Napangiti na lamang ako. Talagang malapit si Monique sa mga bata. Sigurado ako maging mabuti siyang ina sa mga magiging anak namin at kay Jesusa dahil puno siya ng pagmamahal kaya sinishare niya ito sa iba. Sa totoo lang nakakahawa yung pagiging mabuting tao niya. Sobrang blessed ko dahil binigay siya sa akin ng Panginoon. Lahat nasa kanya. Beautiful girl with a beautiful heart. Carol's POV. Isang buwan ang lumipas mula na makulong si Isabella Terry. Sa wakas, wala na talagang manggugulo pa sa pamilya namin. Mag-jacket ka muna. Wika ni Leo sa akin. Tinignan ko siya na masama. Ayokong pinagtitinginan ka dahil dyan. Inis na wika nito at ginuso nito ang dibdib ko. Napa-roll eyes na lamang ako. Okay na bang maid of honor? Tanong ng wedding organizer. I'm ready. Nakangiting sagot ko. Napabuntong hininga naman si Leo. Isang araw lang naman to. Pati magbibihis agad ako after the ceremony. Nakangiting wika ko dito para hindi na siya nag-aalala ng sobra. Masyadong conservative si Leo. Ang cute niyang tingnan. Nandito na mga bridesmaid. Wika ng wedding coordinator. Lagi kulat ko na makita sila Ate Avaya. Isa pala siya sa mga bridesmaids. Long time no see, Carol. Wika nito at nagbeso sa akin. Wala pa ring pinagbago si Ate Avaya. Napakasosyal niya pa ring tingnan. Yung katawan niya napaka-perfect. Ipinakilala ko si Leo dito. Pinsan namin si Ate Avaya at siyang pumasok sa akin sa model industry. I heard na nag-propose rin sa kanyang boyfriend niya. Sa dami nila ng pinagdadaan ng dalawa, deserve talaga nila ang mauwi sa happy ending tulad ni Ate Monique at Kuya Xander. Lumabas na kami dahil ilang minuto na lamang magsisimula ng wedding. Talagang napag-iiwanan na ako. Pabirong wika ni Ate Avaya. Lahat kasi ng pinsan namin na kaedaran niya ay may sarili-sariling pamilya na. Malapit ka na rin naman ikasal ate. Nakangiting wika ako dito. Kaya nga mabuti lang talaga di ako sinundan ni Zaid. Sobrang hard-headed ko kasi. Kilala mo naman ako, Carol. Masyado akong palaban kahit alam kong wala na ako sa tama. Nakangiting wika nito. Kaya pati maling tao pinaglalaban niya. Sabay kaming napalingon ni ate sa lalaking nagsalita sa likuran namin. Why are you here? Gulat na tanong ni ate na makitang fiancé niya. Bakit pag nagugulat si ate ang ganda niya pa rin? Ikaw lang ba ang invited? Wika nito at lumapit kay ate sabay kiss sa noo. Niemas, mapapasana all na naman ako. Kilig overload na naman ako nitong maghapon. By the way, babe, this is Carol, my cousin. Kapatid siya ni Xander. Nakangiting pagpapakilala nito sa akin. Nice to meet you, Carol. Hindi maipagkakailan na magpinsan kayo. Parehas kasi kayo maganda at sana single pa para sa brother ko. Nakangiting wika nito. Agad naman siyang siniko ni Ate Avaya. Don't you ever na ipakilala sa pinsan ko ang babaerong kapatid mo. Isa pa may boyfriend na si Carol. Inis na wika ni Ate Avaya dito. Really? Sayang naman kung ganon. Pakiramdam ko kasi titino si Dylan sa kanya. Pero anyway, happy ako makilala ka. Nakangiting wika nito. Hindi pa naman kami ni Leo pero soon magiging kami din. Landi ko. Habang naglalakad si Monique sa red carpet, sobrang lapad ang ngiti nito habang pinipigilan ng pagluha niya. Halo-halo na kasi ang nararamdaman nito. Hindi lubos maisip ni Monique na aabot sa ganito ang buhay niya. Kung dati namuhay siya mag-isa simula nang mawala ang ina niya, ay eto siya ngayon. She have a new family. A loving family na akala niya hanggang sa panaginip lang siya magkakaroon nun. Naalala niya na naman yung unang beses na pagtatagpo nila ni Xander. Siguro kaya hindi siya tinanggap sa mga trabahong inaplayan niya before ay dahil may ibang plano talaga ang Panginoon sa kanya. Ang pinakamagandang binigay sa kanya na sa loob ng ilang taong paghihirap at pagtitiis ay nakamtan niya ang buhay na kasama magiging forever family niya. Habang nagpapalitan ng vows sila Xander at Monique, umiiyak ang mga magulang nila. Hindi dahil sa lungkot kundi sa labis na galak. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko hanggang sa huling hininga ko. Wika ni Xander kay Monique. I promise to you, hindi kita iiwan kahit anong pagsubok pa nang dumating sa atin. For better or for worse, sasamahan kita at mamahalin hanggang dulo. Wika naman ni Monique. Sinuotan nila ng singsing ang isa't isa. You may now kiss the bride. Wika ng priest. Sa paghalik ni Xander, kasabay nito ang malakas sa pagsabog ng iba't ibang kulay ng fireworks sa kalangitan. Habang patuloy na nagpapalitan ng halik ang dalawa, hindi maiwasan ng mga bisita na mapatingala sa kalangitan at panoorin ng fireworks.
Sinadya ata to ni Xander para hindi mapansin ang matagal na halikan nilang dalawa, para ang atensyon ay mawala sa kanila. Pero natigilan ang dalawa na maramdaman nila na may yumakap sa binti nila. Mimi! Dada! Tawag ni Jesusa sa dalawa. Binuhat na ni Xander si Jesusa at magkabilaan nilang hinalikan ang pisngi ng bata. Nakuhanan naman sila ng picture ni Carol. I love you both, wika ni Xander kay Monique at Jesusa. Ito na ang pinakamasayang moment sa buhay ni Monique, ang magkaroon ng sariling pamilya at bubusugin niya ito ng pagmamahal. After ng ceremony, nagpatuloy ang event. Lahat ng bridesmaid nakaredy na para saluhin ang bouquet ng bride. Kung sino makakasalo nito, siya nang susunod ay kakasal. Hindi na ako makikiagaw, ate, bulong ni Carol kay Avaya. Talagang pinapaubaya mo na sa akin to? Nakangiting tanong ni Avaya dito. Nakahanda na si Monique para ihagis ang bouquet at si Avaya nga nakasalo nito. Pinagkaisan to ng mga kapwa bridesmaids niya dahil nagsialisan ng mga ito sa pwesto nila. Naiwan si Avaya sa gitna na may isang hahawak ang bouquet. Congrats, Avaya! Sa wakas, ikaw na ang susunod. Wika ni Xander dito at niyakap ang pinsan niya. Salamat, magpapakabait na talaga ako. Nakangiting wika ni Avaya. Dapat lang, kukunin ka pa naming ninang ni Jesusa. Wika ni Xander dito. Walang problema, basta sundan nyo na agad si Jesusa. Sayang lahi ko magtitipid kayo sa anak. Pangaasar na wika pa nito. After the party, dumiretso na si Monique at Xander sa honeymoon nila. Mahal, ilan bang gusto mo maging baby natin? Tanong ni Xander kay Monique habang nakahiga ito sa dibdib niya. Mga 3 lang siguro. Nakangiti ang sagot ni Monique. Pwedeng 6 o kaya 1 dosena? Pilyong tanong ni Xander. Masyado namang madami yon. Reklamo pa ni Monique. Baka hindi kasi ako makapagpigil sa tuwing uwi ng bahay. Wika ni Xander at tinalikan to sa balikat. Pareha silang walang saplot at tayong isang kumot lamang ang pinagsasaluhan nila para matabunan ang katawan nila. Naalala ko yung unang beses na may nangyari sa atin. Alam mo bang sobrang swerte ko nun? Kasi ako yung nakakuha ng virginity mo. Wika ni Xander at tila nahiya si Monique sa sinabi nito. Thanks for everything, mahal. Ikaw ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay ko. At tinalikan ni Xander si Monique sa labi. Sa ilang buwang pagkasama nila, pakiramdam nila, ilang taon na silang magkakilala. Sobrang mahal nilang isa't isa na para bang wala nang makakapigil pa sa kanilang dalawa. Ang tragic ending na lang siguro ang mahihiya sa kaisitan ng dalawa. After 6 months. Xander's POV. Mahal! Malakas ang sigaw ni Monique kaya agad ako napalabas ng CR kahit puno pa ng sabon ang katawan ko. What the? Magbihis ka nga? Sigaw nito sa akin na makita ko nakahubad. Napakamot na lang ako ng ulo. Kumuha ako ng tawad at nagbalot ng katawan. Kahit ilang beses niya nang nakita ang katawan at chun-chun ko, naiilang pa din ito. Bakit ka kasi sumisigaw? Ano ba yun? Tanong ko dito habang tumutulo ang buhok ko sa sahig. I want pineapple ice cream. Wika nito sabay kagat sa lower lip niya. Napabuntong hininga ako. Ito pala yung sinasabi nilang mahirap sa part ng lalaki kapag naglilihi ang asawa. 4 months nang buntis si Monique after our wedding. She got pregnant. Mahal, 9 p.m. na. Sa ba pa ako paghahanapin noon? Mahinahong tanong ko rito. Bigla na lang tumulo ang luha nito. My God, itong ayaw ko kay Monique simula na magbuntis siya eh. Naging iyakin na to kaya laging kalmado ako makipag-usap. Masyado siyang sensitive sa lahat ng bagay. Kahit hindi ako nagagalit, tumaas lang ng konti ang boses ko. Umiiyak na to. And she thinks pinapagalitan or sinisigawan ko siya. Mabuti na lang sinabi sa akin ng doktor niya ang mga pupwedeng magbago kay Monique. May mood swings daw talaga ang mga buntis. Kaya minsan nangaaway to ng walang dahilan. Tuwang-tuwa siya kapag natataranta ako. Minsan si Jesusa kapag umiiyak, tuwang-tuwa din siya. Minsan napapaisip ako, parang mag-health problem mga buntis. Okay, magbibihis na ako. Huwag ka nang umiyak, mahal ko ha? Wika ko dito at pinalasan ng towel ang buong katawan ko at nilapitan ko to para yakapin. Ang baho mo! Reklamo nito at tinulak pa ako. Napakunot ang noo ko kaya inamoy ko ang sarili ko. Amoy safeguard naman ako. Paano mabaho? Napakamot na lang ako ng noo. Magpapalita tayo ng sabon. Ikaw na ang mamili dahil masyado masela ng pang-amoy mo. Sa ngayon naalis na ako para maghanap ng pineapple ice cream mo. Wika ko at agad nang nagbihis at after ko magbihis sumarap ako dito. May iba ka pa bang ipapabili? Tanong ko dito. Umiling to bilang sagot habang nakatabo ng kamay nito sa ilong niya. Mukhang di ata ako makakatabi sa asawa ko ngayong gabi ah. Feeling ko tuloy ang baho ko talaga. Mukhang sa room na lang muna ako ni Jesusa matutulog mamaya.
Monique's POV. After 3 months, kabawanan ko na ngayon. This past few months, sobrang arte ko maglihi. Naawa na ako kay Sander at si Susa dahil sa sobra kong kabaliwan. Hindi ka ba papasok? Tanong ko kay Sander. Nakahiga pa rin kasi to sa kama habang nakayakap sa akin. Hindi, mas gusto ko kayong kasama ni baby ngayon. Wika nito, tinilikan ang tiyan ko. Bigla namang sumakit ang tiyan ko. Ilang araw nang lumilikot si baby, siguro nagre-ready na sa paglabas niya. Mula din nang lumaki yung tiyan ko, hindi na nakipag-make love si Xander sa akin. Ayaw niya raw kong mahirapan ni baby kaya hanggang kiss at yakap na lamang siya. Kapag nanganak ka, mahal, edi, share na kami ni baby si milk. Pil yung wika nito. Tumigil ka nga, kay baby lang yan. Wika ko dito kaya napanguso ito. Ang daya naman, reklamo niya. Malaki ka na, hindi ka na pwedeng dumede. Natatawang sabi ko dito. Tok tok. Bumangon si Xander at pinagbuksan to ng pinto. Pagsilip ko si Jesusa pala. Agad tong binuhat ni Xander. Good morning anak. Wika ko tinilikan to sa noon na makarating sila sa kama. Good morning mommy. Good morning baby. Bati ni Jesusa at kinis pa nito ang tiyan ko. Di ako nagpa-gender reveal sa doktor ko. Gusto kasi namin surprise sa maging kasarian nila. Pero marami nagsasabi na baby boy daw. Kapag boy, si Xander ang magpapangalan. Pag girl, syempre ako. Bumaba na kami ng kusina para mag-breakfast. Good morning po, Yaya Celia. Sabay-sabay na bati namin dito. Good morning din sa inyong tatlo. Masayang sagot ni Yaya. Yeye, gusto na ng hotdog. Wika ni Jesusa dito. Hinain na ni Yaya Celia yung hotdog and egg. Alam niya talaga ako anong favorite ni Jesusa. Habang kumakain kami, biglang sumakit yung tiyan ko. Okay ka lang ba, mahal? Pag-aalala ni Xander. Natigilan ako at para ba may tumutulong tubig sa hita ko. Mahal, mahanganak na yata ako. Sigaw ko pa nang lalong sumakit ang tiyan ko. Agad na tumayo si Xander, pero natabig dito ang baso na may lamang tubig kaya nagkalat to sa lamesa. Mahal! Muling sigaw ko kaya nagpapanik na si Xander. Xander's POV. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Yaya yung gamit ni baby nasa kwarto namin, pakikuha na lang. Sigaw ko habang buhat si Monique papuntang sasakyan. Sir! Tawag sa akin ng driver namin. Agad akong pinagbuksan ng pinto nito habang inaalalayan kami. Kunin mo yung gamit kay Yaya, bilisan mo. Utos ko dito. Sinilubong naman ito si Yaya Celia. Pagkakuha ng gamit agad kaming umalis ng bahay. Pagdating namin ng ospital agad dinala si Monique sa emergency room. Almost 2 hours na si Monique sa loob at hirap na hirap tong ilabas ang bata. Bakitawag naman po ng asawa ko. Pakiusap ni Monique sa doktor na nagpapaanak sa kanya. Agad naman pinagbihis si Xander ng proper attire. Pagdating ni Xander sa loob, agad na hinawakan nito ang kamay ni Monique. Mahal, nandito na ako. Wika ni Xander. Sige, misis, push pa. Wika ng doktor. Umiri naman si Monique. Naiiyak na si Xander dahil nakikita nitong sobrang nahihirapan si Monique. Sige pa, mahal. Konti na lang. Kayang-kaya mo yan. Pag-share ni Xander dito. Sige pa, Monique. Nakalabas ng ulo ni baby. Wika ng doktor. Sumigaw si Monique. Paglabas ng bata agad itong umiyak. Lalaki. Lalaki ang anak ninyo. Wika ng doktor. Napangiti si Monique habang tumutulo ang luha. Mahal. Lalaki ang baby natin. Wika ni Xander at tinalikan sa labi si Monique. Kahit tinanghina si Monique, binuhat niya ang baby niya sa dibdib niya. Hi baby, akong mommy mo. Naiiyak pang wika ni Monique habang pinagmamasa ng anak nila. At ako naman ang daddy mo. Wika ni Xander at tinawakan ang daliri nito. Carol's POV. Hindi na magkaintindihan si mom and dad nang malaman na ng anak na si ate. Kumakain kami nang tumawag si Yaya Mina. Agad silang nagbihis, wala nang ligo-ligo. Nagpahatid kami sa driver. Nasa emergency room pa lang si ate at kuya na makarating kami. 2 hours din ang tinagal nila kaya't sobrang nag-aalala sila mom and dad. Bakit ang tagal naman yata? Pag-aaral ng wika ni Tita Sabina. Siguro dahil first time ang anak ni Monique, maghintay na lang tayo ng ilang minuto pa. Wika naman ni mom na pinagpapawisan na. Si dad and Tito Raymond naman tahimik lang na nakaupo. Siguradong kinakabahan din ang mga yan. Nang bumukas ng pinto'y lumabas na ang doktor at si kuya. Kamusta ang apo at anak namin? Sabay na tanong ng apat sa doktor. Napailing na lamang ako dahil mukhang nagulat si Doc dahil sa ginawa nila mom. Normal delivery po si Monique at maayos din po ang lagay ng baby boy niya. Wika ni Doc. Thanks God, we have a baby boy na. Wika ni mom at niyakap si dad. Congrats, kuya. Isa ka na talagang ganap na daddy. Wika ko dito kaya ngumiti ito. Sobrang saya siguro ni kuya ngayon.
Kaya na mailipat na sila Ate Monique sa private room nito, todo iyak na naman na matatanda na makitang pamangkin ko na si Liam. Ang cute-cute naman ng apo natin. Kuhang-kuhang mata ng daddy. Wika ni Dad habang pinagmamasan si Liam. Pinagfestahan na ng mga lolo at lola niya si Baby Liam. Si Kuya naman busy sa pag-aalaga kay ate. Kapag 1 taon na si Liam, sundan niyo agad dapat babae naman. Wika ni Tito Raymond. Napailing na lamang ako. Gusto yata nila gawing baby maker si ate at kuya eh. Sige pa, wala pong problema. Agad na sagot ni kuya. Natatawa na lang si Ate Monique. Mga pasaway talaga. Monique's POV. Nung una, yaya lang ako ng anak ng boss ko. Pero ngayon may sarili na kaming anak. Masarap ang maging ina, lalo na kapag may mabuti kang asawa na hindi ka talaga pababayaan. Yung magkasama kayo sa hirap at sarap. Swerte ko dahil mabait ang pamilya ng mga asawa ko. Kahit hindi pa rin nila alam ang tungkol sa tunay na pagkatao ko, tinanggap nila ako ng buong puso. Ngayon may sarili na akong pamilya. Mamahalin ko sila ng sobra-sobra, higit pa sa pagmamahal ko sa sarili ko. I love you, baby brother. Wika ni Jesusa at nililikan nito sa noo si Baby Liam habang natutulog. I think this is not the end of our story. Dahil ito pa lang ang simula ng panibagong yugto ng buhay namin. Magsisimula pa lang talaga ang tunay na buhay namin kasama ang dalawa naming anghel. Marami pa kaming pagdaraanan. Kaya yun dapat ang tutukan namin mag-asawa. Ang tutukan ng paglaki ng mga anak namin. Masaya ako maging yaya at ngayon maging yaya ng anak namin. Proud ako maging isang mommy at isang Mrs. Vasquez. Tunay ngang sa pag-ibig walang pinipiling estado sa buhay. Kapag tinamaan kay wala kang magagawa kundi tanggapin at mahalin ang tinadhana sa iyo. Gaya ng kwentong pag-ibig ng simpleng babaeng si Monique at ang gwapo at milyonaryo niyang boss na ngayon ay asawa na niya na si Sander. Sa kabila na magkalayong agwat sa buhay, mas naging nanaig pa rin ang tinitibok ng kanilang puso. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli, magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.